Hello, what's up? So, GCash issue daw sa bagong nating phone 3A Lite. And actually, meron din sa ibang mga phones na problem. Hindi lang GCash actually involved, pati BPI nagkakaroon ng issue. So, nagkaroon na ako ng video release dyan dito. Actually, meron na ako niyan, BPI app error issue fix. Kaso dito, ang finix ko lang is para sa Samsung, and then I did some comments regarding sa kung ano pa yung update na problem. Now, BPI and GCash may problem na rin sa ibang mga phones. Infinix, Tecno, and recently, ito nga yung nirelease kong video about natin phone 3A Lite. Yan. May mga, at least siguro kulang 10 na nagtanong na kung paano daw paganahin yung GCash dito, or hindi daw gumagana talaga ang GCash dito. Pero sa akin naman, napagano kasi may ginagawa kasi akong tweak dito bago ko siya gamitin for personal use ang isang smartphone. For personal use. So sa akin, napapagana ko, sa kanila hindi. So sabi ko, baka ang problem is hindi nila yung ginagawa yung tweaking ko pagka isa-set up yung phone. So what I did, factory reset ko to. So yan, as you can see, bagong factory reset to. And then ang una ko lang ni-install talaga is the GCash. Ito. Hindi nyo kita yan. Ito, GCash app. So wala naka-install ditong iba, kundi GCash app lang. The rest, ang nag-install na yan is, or built-in na yan dyan. Okay? So like this one, ito. Have you tried installing GCash sa 3A Lite? I read some user reviews na hindi daw nagana or supported yung GCash sa 3A Lite. Okay? So akala ko, fluke lang yan, baka isa lang yun. And then, yung GCash hindi mo ma-open dyan. Gagana ba GCash niyan, boss? So marami yan. Actually, naka-restrict na siya yung iba kasi bagong policy yata ni YouTube na mga top comments lang ipapakita. I don't know why. May bagong ganong policy si YouTube, but wala akong, labas po ako dyan kung ano yung ginawa ni YouTube, so hindi ko na mabasa yung ibang mga ano. And then of course, I did a video, ito 4 months ago, about BPI app issue error fix. So andito yung mga sagot actually sa ibang mga tanong, and nilagay ko actually sa comments. Papakita ko sa inyo mamaya yung mga fix doon sa ibang mga brand like Infinix, Tecno, Samsung. Now, focus muna tayo dito sa kay nating phone 3A Lite since dito ako nag-focus today. Okay? Hinanap ko yung issue, inisa-isa ko yung mga tinitweak ko kung alin doon ang exactly na problem. So, what you should do, okay, papakita ko muna sa inyo yung issue pala para maintindihan nyo kung saan ako pupunta sa mga hindi nakakalam. Pero sa mga nakakalam, guess nyo na to kung anong problem. Pero papakita ko pa rin. GCash, open natin. Iyon. Yan ang lumalabas. Okay? Wala akong tinitweak dito. Again, bagong setup po yan. Wala akong binago. Wala lahat. So, kung ikaw ang bagong user, ganito ang gagawin mo, di ba? Wala, especially kung di ka naman techie, wala kang babaguhin sa setting except sa mga gusto mo lang i-customize. Again, open natin si GCash. Ayun. Accept permission pero gusto niya pang i-close niya daw agad yung GCash. So, wala rin mangyayari. So, what you should do first is punta kayo, long press nyo, again, sa mga nating phone 3A Lite muna. Mamaya ng ibang brand. Kasi ang video na to is focus muna dito kasi kaka-release ko lang kahapon ng video about dito. So, ito agad yung fix para sa inyong lahat sa mga hindi pa nakakalam. Install GCash. Long press. Pindutin nyo yung letter I. Yan. Information yan, ibig sabihin. And then from here, click nyo po yung permission. Make sure na naka-open lahat ng permission. Lahat, i-allow mo po. Contacts, camera, yun, location. Allow mo na para naka-setup na. Mabilis na to. Tuloy-tuloy na agad to. Microphone. Yung mga usual na nire-request na ni GCash na app, i-allow mo na agad bago natin to gawin, bago matapos. Exception nearby devices, hindi ko pinapaano yan. Unless may NFC kayo, sige, i-on nyo yan. But ako, hindi ko in-on yan kasi ayoko ng NFC. Na-hack po kasi mga NFC, wireless payment, photos, yeah. Yun, yan. Yung dalawa lang tinira ko, pero the rest, binigyan ko inallow ko yung permission, okay? So, naka-setup na yung GCash, naka-ready na yan. Now, kahit na sinetup natin yan, hindi pa rin po yan gagana. See? Look at that. Doon pa rin. Okay ka natin yung permission na hinihingi niya. Okay. Automatic close again. One more time para makita nyo ang pinaka-issue. There. Same issue, di ba? So, anong magagawa natin? Anong pinaka-fix dito? Basic lang po, napakadali lang po. Wala po kayong ibang gagawing mahirap. Kundi sundin nyo lang po itong step na to. Napakadali lang. Punta lang po kayo sa settings. Pasok kayo sa apps. Yan. And then from here, click nyo yung see all 48 apps or basta yung see all. Ayan. Alright. And then from here, click nyo tong sa taas. 3 buttons. Show system. So, para lumabas, sumali dyan yung system. Okay. Now, ano ang gagawin mo? From here,
click mo yung search. And then type mo Meta. Yan. So, recently, natatandaan nyo, ito yung bagong bloatware ni Nothing OS. Okay, pumayag sila na mag-pre-install na ng Meta at Facebook sa Nothing OS. Dati wala to. Dati puro Google lang. So, ito yung problem ngayon. And actually, problem din to sa ibang mga unit. Like sa mga Infinix, Tecno, Vivo, may mga certain issues din sila na hindi nila ma-figure out kung paano nagkakaproblema. Yung pala, dahil lang sa Meta. Okay? So, kung may similar issue kayo, possible na kailangan nyo na i-disable ang Meta. Itong tatlong to. Ito. 1, 2, 3. Installer, Manager, and Services. I-disable nyo lang po yan. Problem solved na. Okay? Force stop nyo na rin. Force stop. And basta naka-disable. Make sure naka-disable lahat yan. Disabled, 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 and disabled. Yan tatlong yan lang po. Okay? Now, pag binuksan nyo to, hindi pa rin yan gagana agad. Okay? So, that is why mahalaga na may step-by-step. Susundin nyo talaga yung step-by-step. See that? Di ba siya gumana? Step-by-step na procedure. Okay? Hindi gumana, di ba? Again, hindi pa rin gumana. Paano gagana ngayon yan? I-reboot na natin. Alright? From here, reboot lang natin. Restart. And that's it. Problem solved na po sa Nothing Phone 3a Lite na GCache issue. Okay? I-disable lang ang tatlong Meta and then reboot. Yun lang po ang problem nun. Okay? Papakita ko sa inyo. Then, proceed tayo sa ibang issue na similar issue, Similar issue pero sa ibang brand naman at saka ibang mga users. Fast forward na natin itong part na to. Alright. Okay. Punta na tayo. Pasok tayo. Now, moment of truth. Gumana ba yung fix or tweak? Let's go. Again, hintayin natin matapos muna lahat ng mga gustong pumasok ng mga synchronize. Okay na. Once fully rebooted na yung phone, pwede nyo nang open ulit yung GCache. And boom. Problem fix. No issue. So, try na natin. Mag-login. Next. Siyempre, bibigyan natin yan ng code. See that? Gumagana na. And now, para sure na gumana talaga, enter na ako. Register ko na daw yung phone. And I'm in. Okay? So, again, ulitin natin kung gumagana ba talaga. GCache. Oh, look. Okay na. Umapen na. Enter ko lang yung pin ko. Hindi ko pa nilalagay yung fingerprint ko. And here we go. Gusto niya ilagay ko yung biometrics. Pero saka okay na. Pero I'm just here to show you na yun lang yung fix. I-disable nyo lang po ang Meta. And i-disable nyo po actually lahat. Sa kahit anong brand pa gamit nyo, punta kayo sa inyong mga apps. Kasi yan po ang pang-harvest ni Facebook ng mga data natin. Yung mga laman ng smartphone natin. Yan ang ginagamit nila pang-harvest ng data. So, hindi lang dahil sa GCache, kundi install nyo dahil yan po ay ginagamit talaga ng Facebook para gawin tayong produkto. Tayo ang produkto, okay? Ginagamit po tayo ni Facebook, gamit yung Meta, yung tatlong Meta na apps na yun. So, I recommend na paki-off po yun, uninstall kung available or disable. I-disable nyo po, okay? So, again, okay na po, fix na sa Nothing Phone 3a Lite. Now, lipat naman tayo sa other issue. Hindi ko na siguro dito i-step by step, pero papakita ko na lang sa inyo na working po ito kasi marami na rin nagpatunay dito sa problem ng BPI and GCache din po ito actually. Now, hindi daw ma-open. So, nag-release ako September. Yeah, I believe it's around September kasi 4 months ago. Now, kung babasahin nyo lang po yung comment section, may pin comment po ako doon actually. Naglagay ako ng update. Hindi ko siya ginawa ng video but right now, sinasama ko na siya dito sa video. October update. Ang gagawin nyo lang sa mga Samsung users, i-turn off nyo lang po lahat ng AI features in the settings. Okay? Turn off. Then, open the BPI app. Okay na po yan mag-get. Kung hindi po nag-work, pwede nyo rin po i-turn off yung assistant menu. Yung floating circle, yes. Sa Tecno and Infinix, paki-off din lahat ng translation sa AI, Ella, and Fox. Tecno, Infinix, and Idol po yan actually. So, ito po yun. Ito po yan. Infinix, this is GT30 Pro. And pasok kayo sa Infinix AI, yan. So, lahat po ng nandito na naka-on, i-off nyo po. Huwag nyo pong i-on yan. As you can see dito sa phone na to, sa panganay ko to actually, sa anak ko. See, this is the Infinix GT30 Pro. Nawala. Dito is lahat naka-off. Kaya walang problema sa kanya yung GCache niya. So if ever man na maka-encounter kayo ng problem sa ITEL,
Infinix and Tecno, just turn off all the AI dito sa settings. Here, dito, off nyo lang po yan, okay? And i-off nyo rin po yung mga floating nila na assistant ba yun? Saan nga ba yun? Wait lang. And if ever man na hindi pa rin nag-work, you can turn off sa special function din. Again, pare-pareho lang naman ang settings ng Infinix, Tecno, and Itel. Special function, smart panel, i-off nyo rin po yan. Usually, nagiging issue rin po yan. Nagkaka-problem po dyan si BPI and GCash din. And actually, nagpatunay yan dito sa comment section. May sabi na rin, okay, test, na rin, gumana siya, in-off ko yung assistant menu. It work sa Infinix, off lang si Pholax. Yun, i-off nyo lang po si Pholax Translate. So, yun po problem. Sa future, actually tingin ko magkakaroon pa yan ng maraming problems si BPI and si GCash and possibly yung iba pang mga banking apps. Now, ang pinaka-problem lang kasi talaga dyan is yung implementation ng AI sa mga bagong smartphones na nare-release. Sa case ni nating phone 3A Lite, yung AI na pang-harvest ni Facebook or ni Meta. Just so you know lang ha, kahit na dinisable natin yung mga Meta, gagana po si Facebook, walang problem, okay? For as a matter of fact, dito, check natin, pakita ko lang sa inyo. Dito sa main phone ko, this is the Poco F8 Ultra. See that Bose logo? This is the F8 Ultra. Kung titingnan nyo rito, like I said, sabi ko sa inyo, naka-default talaga sa akin. So, na naka-disable yan. During initial setup pa lang, see that? Disabled na lahat yan. Okay? So, dito pa lang, nakita nyo, disable ko talaga yung mga yan. And gagana po ang Facebook kahit po naka-disable yung mga yan. Hindi yan kailangan ni Facebook. See that? Okay lang yung Facebook ko. It's working. Wala pong problem. Okay? Since day one, naka-disable yung mga Meta apps na yan. Wala pong epekto yan sa mismong Facebook app nila. Okay? Again, for the last time, GCash is working na sa nating phone 3i Lite. Okay? Disable nyo lang yung Meta. I hope nakatulong yan kahit paano. And kung meron pa kayong problem, basta hawak ko yung phone. Try ko hanapan ng fix yan. Para sa inyo, syempre, yan ang trabaho ko rito. Kung nagustuhan nyo yung ganito mga content at kung in case lang magkaroon kayo ng problem sa future, just iwan nyo lang yung mga questions nyo, mga problems nyo sa comment section and try ko i-fix. Basta may ganoon akong similar unit, I'll try to fix it for you or hanapan ng fix para sa inyo. Siyempre, yung mga kaya nyo lang din gawin. Hindi ko kaya, siyempre, kayong tulungan doon sa nabasag na yung LCD nyo. Siyempre, sa technician na yan. Hindi na yan kayang i-fix ng video na to. Yung mga alam nyong pwede ko nang ituro sa inyo lang yung kaya nyo lang gawin. But for other than that, yung sobra-sobra naman yan, bubuksan pa yung motherboard. Siyempre, hindi ko na ituturo yun dito. Punta na lang kayo sa pinaka-trusted nyo na technicians. Okay? So again, this is Rain Manguera. Kung magkakaroon kayo ng future problem, I would recommend na mag-subscribe na kayo para madali nang hanapin yan sa YouTube nyo and possible na meron akong fix or sagot sa katanungan nyo about your smartphones. Again, subscribe lang. Big deal na po yan dito sa channel na to. Okay? Kita-kits ulit tayo kapag nagka-problem ulit kayo sa smartphones nyo. I'll talk to you again soon.